Habang pabilis na pabilis ang ikot ng mundo, padami din ng padami ang mga taong naninirahan dito, na nagdudulot ng di lamang mabuti, kundi lalo na ng masamang epekto nito. Masamang epektong bumabalik din sa mga taong naninirahan dito. Sariwa pa sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga taong naninirahan sa tabi ng dump site sa Barangay Payatas, ang mas kilala sa tawag na lupang pangako. Nakatatak pa sa puso at isip ng bawat isa ang pagguho ng malabundok na basura noong ika-10 ng Hulyo taong 2000. Nakumitil sa halos 300 katao o tinatayang 200 pamilya sa lugar na iyon. Narito at tunghayan natin na ang isang panayam sa isang residenteng naninirahan sa tabi ng malabundok ng dump site sa Barangay Payatas ang mas kilala sa tawag na lupang pangako. Kasama natin si Ginang Tess Pilino na naging isang biktima o na naabutan ng naganap na trahedya sa Payatas at kasalukuyang naninirahan dito sa Payatas. Magandang umaga po, Tess. Magandang umaga. Ilang taon na po kayo naninirahan sa Payatas? 23 years na. May mga kamag-anak po ba kayo nadamay sa trahedya? Meron. Mga ano po, ilan po sila? 6 sila. Ano po yung naramdaman mo nung nangyari po yung ganang trahedya? Nalungkot ako at nagulat dahil sa wala pang segundo yun ang nangyari. Pagkatalikod ko, akala ko ang nanay ko ay nakaligtas dahil nasusugawan sila. Hindi naman pala. Paglingon ko, basura lang yung tatapon sa amin. Wala na akong nakikita. Kahit bahay, wala. Mabilis po talaga. Mabilis. Kasi yung time na yun, galing ako sa bahay ng nanay ko. So, hindi pa ako nakakabili sa bahay ng nanay. May narinig na ako na malakas na dagundong. Akala ko kung ano man yun. Tapos nun, tapos ng dagundong na yun, narinig ko yung napakalakas na putok, 2 beses. Tapos, yung narinig ko yung nagsusugawan ng mga tao dun sa baba. Naghihiyawan sila, parang feeling ko nag-aagawan sila sa daanan. So, ang naririnig ko na lang sigaw na mula sa malakas na hanggang sa pahina ng boses. So, sabi ko naman ganun, iniisip ko agad si nanay. Paglingon ko, sabi, iniisip ko buhay. Tapos yung paglingon ko, wala na ako nakita. Nakita ko na lang mga basura. Kaya, masakit sa amin nila. Kasi, biro mo, walang segundo nangyari naman. Gano'n, kausap ko pa lang ang nanay ko. Tapos pagkalibig ko sa kanila, wala ano siya kasi yung kapatid ko, yung mga pamangkin ko na dapat yung pamangkin ko isa, yung sumama sa akin. Kung sinabi ko, magbihis ka muna, at nakahugad ko ko. Busy ang mga tao yun kasi kumbaga sa yun lang ang, yung time na yun, yun yung umaraw. Kasi 2 linggo na sunod-sunod na ulan, after nun, uminis na araw. Tapos yun ang nangyari. Sa tingin niyo po ba yung dahilan po ng paghuhulay ay dahil sa ulan? Hindi. Pwedeng sabihin na galing ay dahil sa ulan, pwedeng hindi rin kasi kumbaga sa ang basura, nagdadump lang ng dump ang mga dump truck na wala man lang, hindi nila inaayos. Hindi po segregated talaga. Hindi, halo-halo yun. Tapos yung basura nun, matarik yun. Ito basura ba ganun? Wala, talaga, pag bumigay, maraming madamay. Pero hindi namin ina-expect yun na madadamay ang bahay ng nanay ko. Dahil marami pang bahay ng doon. Malayo pa kami sa basura. Yung time na yun. Maayos naman po ba ang pamumuhay niyo dito sa Payatas? Mula nung nirelocate kami dito ng city government, maayos rin naman. Nakakaraos rin naman kami sa pamamagitan ng pagsisikap namin. Hindi naman po kami yung nangangalahi. Hindi kami yung nangangalahi na sinasabi ng mga media na yung mga nangangalahi yung ang kabuhay.
Pero walang katotohanan yun. Ang bahay namin nandito at pa rin. Hindi kami nakatira dito sa bawal ng basura. Kasi nirelocate kami dito, wala pa ang basura. So, yung mga sinabi ko nung media na yung mga natabunan po na nangangalang, hindi ko talaga totoo. Hindi. Kasi malayo po yung bahay nyo. Kasi mga linggo na lang dito. So, naninirahan lang po talaga kayo. Ilong kasi kami dito. Galing kami ng LBC, St. Paul. Tapos, nag-demolish kami doon. Yung panahon ni Mayor Simon, dito kami na-relocate. Relocation site ito. Hindi mo ba sumagi sa isip nyo na lumipat yung tirahan? Hindi. Kasi, anong gagawin namin doon sa Montalban? May bahay pa naman kami dito. Magtitiis na lang kami dito kasi doon napakalit ang bahay doon. Saka malayo sa mga trabaho. Dahil ang pamasahe talaga. Para sa inyo po, ano po yung epekto ng basura sa kalikasan? Gusto ng basura. Na masamang epekto kasi nang dahil sa basura ang magulang ko kapatid ko. Mas marami pang mga taong mga kaibigan ko nga namatay nang dahil sa basura. Para sa huling katanungan po, ano po yung mensahe niyo sa ating mga kababayan at sa lahat ng tao na tapon ng basura kahit saan? Sana matuto sila mag-segregate ng basura na hindi naman halo-halo ang pagtapon nila na pagdating dito sa Payata, tambak na ang basura na kami yung apektado. Sana ang bawat barangay ay magtatag sila ng programa na yung segregation ng basura. Sa tingin niyo po talaga makakatulong po ang segregation? Nakakatulong, malaking tulong. Paano po siya makakatulong? Kasi kung bagasaan, halimbawa yung plastic na yan, yung mga sumro, yung inaibig, kung iaan mo yun, iipunin mo yun, nabibili yun. So, hindi na, malaking kabawasan mo sa pagtapon dito. Hindi mo salamat. Kay Rami na ang mga di inaasahang sakuna ang nangyari di lamang sa ating bansa, kundi pati na rin sa buong mundo. At alam natin na ang lahat ng iyon ay dahil sa maling gawin ng mga tao. Kay Rami na ang nahihirapan. Kay Rami na ang naulila. Kay Rami na ang nangamatay. Kailan pa tayo mamumulat sa katotohanang kalikasan na mismo ang gumagawa ng sarili niyang paraan upang magbago tayo? Gumising na tayo sa katotohanang tao mismo ang kinakailangan upang magbago ito. Dahil pagkasira ng kalikasan, tao rin ang may kasalanan.